Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Ngayong araw, tayo ay susuong sa mundo ng kasukasuan ng balikat. Ibabalik natin ang buong galaw nito, palalakasin ang paggana ng mga kalamnan, at ayusin ang mga bahaging hindi gumagana ng maayos. Ang problema sa kasukasuan ng balikat ay medyo karaniwan at siguradong marami na kayong nakitang iba't ibang ehersisyo tungkol dito sa internet. Ang pinakasikat sa lahat ng ehersisyo ay ang ehersisyo. Sa ibang lugar, inilalarawan ito para sa malaki at maliit na pabilog na kalamnan o para sa subscapularis at infraspinatus. Pero pareho lang namang gumagana ang mga ito sa ehersisyong ito. At isa sa mga pinakakaraniwang ehersisyo na madalas nating makita ay itong mga galaw na ito. Kung saan ikinakabit natin ang goma, iniikot natin, iba-iba ang mga paraan, may iba't ibang uri ng pag-ikot. Pero ang pinakaklasiko ay ito talaga. Dito, may pwede kang ikabit para mas kunti ang galaw ng balikat. Ganito ang mga pag-ikot. At ganito rin ang mga pag-ikot. Magandang ehesisyo na ito, pero hindi laging dito dapat magsimula at hindi rin laging kailangan. At Sa ehersisyong ito, talagang mahusay na gumagana ang infraspinatus na kalamnan at ang subscapularis na kalamnan na madalas na nasusugatan. Madalas silang nagkakaroon ng iba't ibang problema at na-atrophy. Mahalaga ang mga ito dahil direktang konektado sa kapsula ng balikat at tumutulong sa pag-ikot. Karaniwan ding limitado ang mga galaw na ito kapag may scapulohumeral periarthritis, na kilala rin bilang adhesive capsulitis. Pero ang ibig sabihin nito, masakit ang balikat, hindi gumagalaw, hindi rin gumagalaw ang braso. Hindi dapat magsimula sa mga ehersisyong ito. Maaari ka lang magsimula dito kung kaya ng balikat mo ang bigat. At ang problema mo lang ay ang limitadong paggalaw. Ibig sabihin, kung nahihirapan kang igalaw ang balikat paatras o may iba pang kung magkaibang galaw ng mga braso, tulad ng mas malawak ang saklaw ng isa kaysa sa kabila, pero walang gaanong sakit, makakatulong ang mga galaw na ito. Kung ito lang gagawin ninyo para subukang ibalik ang saklaw ng galaw, maaring tumagal ng matagal ang proseso at maging chronic pa ito. Kung may kulang ang laki ng ibang kalamnan na dapat ibalik, maaring magdulot ang mga galaw na ito ng tuloy-tuloy na bahagyang pamamaga sa kapsula ng kasukasuan at sa mga kalamnan. Dahil ang mga kalamnan mismo ay hindi naman kalakihan at madaling masugatan. Ano ang dapat unahin? Una sa lahat, nakadepende ito sa yugto ng mismong sakit. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa matinding yugto, halimbawa, dahil sa isang pinsala, kamakailan lang, sa loob ng 1 o 2 linggo, nahulog ka sa balikat o nasobrahan sa ehersisyo. Sabihin na nating may ginawa kang isang ehersisyo, tapos bigla kang nakaramdam ng matinding sakit habang ginagawa ito, na magalahat at hindi ka na makagalaw. Sa ganitong kaso, hindi agad pwedeng mag-ehersisyo ng aktibo. Kailangan munang hintayin na mawala ang pamamaga. Kung lumipas na ang panahon at naging chronic ang proseso o dahan-dahang nagsimula ang sakit na hindi dahil sa pisikal na aktibidad, dahil sa pag-atrophy ng kalamnan, unti-unting nababawasan ang elasticity ng kapsula ng kasukasuan. Kung ganon, ang mga gagawin natin ngayon ay bagay dito. O kaya lumipas na ang panahon mula sa injury at panahon na para ayusin ang kasukasuan. Pero mahirap pa ring igalaw, sumasakit sa ilang dulong posisyon o tuwing gabi. Maaring humina at lumiit ng hindi pantay ang mga kalamnan sa paligid ng kasukasuan. Madalas, may mga kalamnan na halos nawawala ng laki. Umaabot na lang sa 10% ng orihinal na laki, habang iba naman ay nananatili ang tono. At sa kanila, masasabi nating dun nakaasa ang lahat. Madalas, sumasakit din ang mga ito kasama ng kapsula ng kasukasuan. Gusto mong alisin ang tension sa kanila, mas pinapansin sila. Pero yung mga hindi gumagana, nananatili pa rin hindi gumagana. Ang unang pinakamainam simulan sa ganitong kaso ay ang pag-ehersisyo ng likurang bahagi ng deltoid na kalamnan, ang likurang deltoid. At pumili na ang gulo kung saan sabay mong nai-exercise ang infraspinatus na kalamnan
At bahagya ring natatamaan ang mga teres na kalamnan. Pero huwag mong isasama ang ganitong pag-ikot. Dahil sa pag-ikot ay pinapaunlad natin ang pagkilos ng mismong kasukasuan ng balikat. Parang ini-stretch natin ang kapsula ng kasukasuan. Iyan ay susunod na hakbang pagkatapos mong mapalaki ang mga kalamnan. Ibig sabihin, ang unang hakbang sa pagpapagaling ng kasukasuan ng balikat ay ang pagpapanumbalik ng laki ng mga kalamnan. Alin? Ibig sabihin, hindi pwedeng simulan agad ang pagpapagalaw ng kasukasuan kung wala ka pang laki ng kalamnan. Dahil baka ma-stretch mo nga ang kapsula, pero wala namang magpapagalaw dito. Posible ring masaktan mo sabay ang mga naatrupiyang kalamnan na kadalasang may kasamang nagdikit na tissue o fibrosis. Ang unang bahagi ay pagpapanumbalik ng laki ng kalamnan. Alin ang mga kailangan natin? Una sa lahat, ang pinakamalaki. Ito ang deltoid na kalamnan. Kailangan mo nang ibalik simula. Kadalasan, kailangang ibalik mula sa likod na deltoid dahil ito ang madalas na pinaka-naaatrofya. At may mga maginhawang ehersisyo na hindi nagdudulot ng sakit. Sabay nitong pinapagana ang deltoid at ang infraspinatus na kalamnan. Pagkatapos, sa susunod na yugto, maaari nang simula ng pagbabalik ng harapang grupo ng mga kalamnan. Kasama dyan ang harapang deltoid. Madalas, ang sakit ay nararamdaman dito sa bahagi ng harapang deltoid, sa bahagi ng litid ng biceps na isa sa mga litid ay nakakabit dito sa coracoid process ng scapula. Dito rin nakakabit, ayan, ang pectoralis minor na kalamnan. At sa ilalim ng litid na ito, naroon pa ang coracobrachialis na kalamnan na madalas ding sumasakit. Na madalas ay napapuwersa ng sobra dahil ang harapang deltoid ay nawawala rin ang kakayahan nitong gumana ng maayos. Ang sakit sa harapang bahagi ng balikat ay madalas na konektado sa pulikat ng coracobrachialis na kalamnan, pati na rin sa pamamaga ng litid ng biceps na narito sa bahaging ito. Sige, tama na ang usapan, di ba? Panahon na para ipakita ang ehersisyo. Naiintindihan ko, mahirap panatilihin ang atensyon, ang konsentrasyon. Kaya sisimulan ko na ang galaw. Pero kasabay nito, magsasalita rin ako. Kaya niyo bang sabay na panuorin ang ehersisyo at pakinggan ang sinasabi ko? Subukan niyo ng ganito. Sa madaling salita, kunin natin ang pabigat sa kamay. Hindi kailangan ng mabigat na pabigat. Depende kung gaano katagal hindi gumalaw ang braso ninyo at kung gaano kasakit, doon tayo pipili ng bigat. Pwede kayong magsimula sa kalahating kilo. Minsan, mas magaan ang pwedeng gamitin. Unti-unting dagdagan ang bigat. Hindi kailangan ng espesyal na dumbbell. Magdagdag lang ng 100 gramo kada pagkakataon. Kaya pwede na lang kayo maglagay ng tubig sa bote. May bote na kalahating litro, 0.5. Ayan, mula lang sa pinaglagyan ng tubig. Kahit tubig, kung ilang litro ganon din ang kilo. Kung nag-aral ka ng pisika, alam mo na yan, hindi ba? Nakakatulong din. Sa madaling salita, tingnan nyo kung paano ang mismong galaw. Ganito yon. Humiga tayo. Ihayang nakalaylay ang braso ng ganito mula sa kama o sofa. Kung meron kayong ganitong malambot na kasangkapan, meron kayong ganitong mga bagay. Ganito ang mismong galaw. Isang paraan kapag nakataas ang ating maliit na daliri. Ganitong galaw. Hindi kailangan ng malawak na amplitude. Hindi kailangang itaas ng mataas dito. Ibig sabihin, laging dapat tense ang deltoid nyo. Dito, pati deltoid at infraspinatus ay gumagana. Lahat nagtatrabaho. Ganito ang galaw. Ganito. Kinukuha nyo ang bigat sa kamay. Kung sa sandaling ibinababa ninyo dito, ano bang hawak ninyo? Dumbbell? Bote ng tubig? Kahit ano pa. Ganito ninyo ibinababa. Kapag may naramdaman kayong sakit sa balikat, likod o harap, ibig sabihin bawasan ang bigat, galaw, at huwag sobrang ibaba. Ibinaba, itinaas. Ibinaba, itinaas. Posisyon ng kamay. Maaring anuman ang posisyon. Kung maayos at walang sakit, pwede mo itong iwan ng halos kapantay ng balikat. Kung may sakit o di komportable, ibaba. Ibig sabihin, dito, pwede kang pumili ng kahit anong posisyon ng kamay. Kapag nagsisimula ka pa lang sa ehersisyo, pipiliin mo ang pinaka-komportableng posisyon. Ibig sabihin,
Hindi doon sa mahihirapan ka, kundi doon sa mas madali para sa'yo. At sa posisyong ito, mag-ensayo ka. Ibinaba, itinaas. Ibinaba, itinaas. Sa ehersisyong ito, dito talaga mapupunta ang bigat, lalo na sa likod na deltoid at infraspinatus na kalamnan. Walang ganitong pag-iikot. Ibig sabihin, sabay na hindi natin naiirita ang kapsula ng kasukasuan. Ito ang unang yugto ng paggaling. Dito, unti-unti nating dinaragdagan ng bigat. Pwedeng dagdagan hanggang 3 kilo, pero sa susunod pa yon. Kung masakit pa ang balikat mo ngayon at hindi mo ito maigalaw, sapat na umabot ka sa 1 kilo o 1.5 kilo para gumana na ng maayos ang mga kalamnan. Ibig sabihin, ito ang unang yugto, likurang deltoid. Panurin ninyong mabuti ulit. Heto, nakahiga tayo sa tagiliran. Kunin na. Pumili ng komportableng posisyon para hawakan ang braso. Sa posisyong iyon, kahit 5 ulit lang kung napapagod na ang kalamnan. Kahit 3 lang na may pahinga, pwede gawin. 3 beses, tapos inilapag at nagpahinga. Kung masakit talaga kahit anong bigat, gawin niyo muna ito gamit lang ang kamay. Kumuha lang kayo ng kahit ano sa kamay ninyo para mas madali sundan ang tamang galaw. Halimbawa, di ko alam, lapis? Ano man ang meron sa tabi ninyo. Pangalawang option, ganito ang pag-ikot. Ibig sabihin, sa posisyong ito, medyo nagbabago na ang anggulo ng galaw sa kasukasuan. At kasabay ng bahaging yon ng likurang deltoid, kung saan halos siya lang ang gumagana, may nadadagdag pang bahagi dito ng gitnang deltoid na kalamnan. Ayan. Kung walang matinding pamamaga ng litid ng supraspinatus na kalamnan o pinsala sa litid na yon, pwede mong gawin ang galaw kahit nasa ganitong posisyon. Ibig sabihin, pwede mong gawin ang ehersisyong ito sa 2 paraan, ganitong pag-ikot o iba pang pag-ikot. May isa pang paraan ng ehersisyong ito gamit ang goma. Mas mainam sa simula na gawin muna dito. Dahil dito ay tiyak na napupunta ang bigat sa bahaging ito, sa likod na deltoid. Ito ang pinakaligtas, kaya mas mabuting dito magsimula sa pag-recover ng balikat. Dahil sabay na napapabuti ang daloy ng dugo, ibig sabihin lahat ng mga prosesong degenerative na nangyayari sa balikat ay sabay ring nagdududot ng pagbaba ng supply ng dugo. At itong galaw na ito, sa kabuuan, ay lalo pang magpapabuti ng daloy ng dugo papunta mismo sa kasukasuan ng balikat. Sa madaling salita, ito ang pangalawang option. Gamit ang goma, ito rin ang galaw. Ganito mo ito ginagawa. Ang minus dito ay, ang galaw ay maximum lang sa sandaling iniatras mo ang kamay mo. Dito, doon ang pinakamalaking bigat. Pero kapag may timbang kang ginagamit, ang pinakamalaking bigat ay nandito sa puntong ito, kung saan nakauna talaga ang mga kalamnan. Mas kapaki-pakinabang ito para sa balikat. Kung sa gym ka naman gumagawa gamit ang crossover, ayos din, maganda rin. Kasi pantay ang bigat dito sa puntong ito at dito sa kabila. Ito rin ang pangalawang paraan, ganito. Dito, hindi ganong mahalaga ang posisyon ng siko. Pero kapag ganito ang galaw mo, nakaharap siya sa gilid. Kaya mas nagagamit ang likod na bahagi ng deltoid. Kapag ganito ginagawa mo, sumasama na rin ang gitnang deltoid sa likod. Pero sa parehong paraan, mas ligtas ito kaysa sa mga pag-ikot na ganito. Dahil hindi ka rin nasusugatan o nababaluktot ng sobra. Kapsula, di ba? Pero sumasali rin ito. Hindi ito likurang bahagi, kundi ang infraspinatus na kalamnan. Mahalaga ang bilog na kalamnan, pero pinakaimportante ang infraspinatus na kalamnan. Ano ang susunod nating gagawin? Sa ehersisyo ito, na-stabilize natin ang balikat. Pagkatapos, magpo-progress kayo sa bigat. Habang tumatagal, kapag mas nagiging maluwag ang paggalaw at nababawasan ang sakit sa mga ehersisyo, maaari mo nang simulang itaas ang braso mo ng kaunti pa. Hanggang dito, mas mataas sa balikat. Halimbawa, hanggang sa antas ng mata. Hindi rin kailangan ng sobrang lawak ng galaw. Sa kabilang banda, paano mo ito gagawing mas mahirap? Hindi sa pagtaas ng braso dahil nababawasan ng bigat. Sa halip, bahagyang ibaba lang dito. Mula sa ibaba, kapag nakaunatang kalamnan mo, itaas, pataas. Pangalawang paraan, kapag sobrang hirap na talaga. Mahirap gawin ang ehersisyong ito kahit walang bigat.
Pero kailangan pa rin ng kaunting puwersa sa likod. Itong ehersisyong ito, Ah, Gamit din ng rubber band dito. Dito, ikinakabit mo na ito. Dito sa itaas. Ganito ang paraan. At ang mismong galaw ay ganito. Hawak mo siya mula sa itaas. Mula sa itaas, kumbaga nakafix siya. Ganito mo siya hinahawakan. Dito mo siya hinihila pababa, ibig sabihin, galaw mula taas pababa. Sa paggawa ng galaw na ito sa likod na deltoid, tumutulong din ang ilang malalaking grupo ng kalamnan. Dito, gumagana rin ang triceps at bahagyang kumikilos ang mga kalamnan sa likod, lalo na ang latissimus dorsi. Ibig sabihin, ang galaw na ito ay mas banayad para sa likod na deltoid. Pwede mo rin gawin ito ng hindi buong saklaw ng galaw. Ibig sabihin, kung yung naunang ehersisyo ay masakit, pwede mong simulan dito. Hinila, tapos ibalik. Pwede mo ring piliin ang posisyon ng kamay. Mas maganda magsimula sa hindi masakit. Sunod, sa susunod na yugto, pwede mo nang dahan-dahang simulan dagdagan ng karga sa harapang bahagi ng deltoid. Paano nga ba nangyayari ang pagbabalik ng galaw? Halimbawa, kapag iniusog ng tao ang braso palayo sa katawan, ganito ang resulta ng kilos. Hindi na iaangat ang balikat. Kung pataas sa harap ang pag-angat, mas malaki ng kaunti ang galaw at dito lumalabas ang sakit. Ayan, ibig sabihin, kapag may naabot ka ng tiyak na saklaw ng galaw na walang sakit, pagkatapos mong gawin ang ehersisyo para sa likod na deltoid ng ilang sandali, maaari ka nang magsimulang sanayan ng gitna at kaunting harap na deltoid. Dito rin, sa simula, dapat minimal lang ang bigat, ibig sabihin, sobrang gaan lang talaga. Pwede rin gamitin ang mga bote ng tubig dito. Ayan, simulan nating gawin ang mga pag-angat sa harap. Pero maliit lang ang galaw. Sasaklaw lang na walang nararamdamang sakit. Ayan. Pagkatapos, unti-unti mo nang pwedeng itaas pa ng kaunti, pataas ng pataas. At dito, may ilang mga pagpipilian. Ayan. Pwede mong gawin ang galaw para umangat ang braso sa level ng balikat. Pwede mo ring itaas pa side o papaloob. Kailangan mong alamin kung alin sa mga posisyon ang mas magandang resulta at di masyadong masakit. Halimbawa, ito, medyo pa side. Mas madali para sa akin na itaas dito, kaya dito ako magsisimula. Dito, unti-unti kong magagawa ng mas mataas pa. Kaya akong dagdagan ng bigat. Nagsimumula ako sa kalahating kilo. Tapos dahan-dahan kong nadala hanggang 2 kilo. Pagkatapos, lilipat na ako sa anggulo na mas mahirap para sa akin. Dito ko na itataas. At pagkatapos, sa pinakadulo, pwede ka nang lumipat sa anggulo na pinakamahirap para sa'yo. Ibig sabihin, dito kayo magsimulang mag-ensayo kapag nawala ng galaw ng balikat ninyo. Hindi sa mga anggulo na mahirap para sa inyo, kundi sa mga anggulo na mas madali. Dahil mas malaki ang saklaw ng galaw doon, mas maraming bahagi ng kalamnan ang gagana at mas madali mong maibabalik ang lahat ng ito. Sa susunod, paano ba karaniwang na ibabalik ang balikat? Una, na ibabalik muna ang ganitong galaw. Ibig sabihin, ang paggalaw paabante. Tapos yung galaw pa-side dito. Mas nagiging malaya na ang paggalaw ng braso. Hindi na lang ganito ang pag-angat, kundi mas mataas na, tapos mas mataas pa. Ibig sabihin, una ganito muna ang balik. Pagkatapos 45 degrees, saka sa tagiliran. Pero minsan, yung paggalaw pa atras, yun ang huling-huling na ibabalik. Ibig sabihin, yung pagdadala ng braso pa atras, yung galaw na yon, minsan nakakaabala kapag kailangan mong sumandal sa kamay o gumawa ng mga galaw na ganito. Nararamdaman ng sakit kapag ginaatras ang braso. Sa ganitong kaso, may ilang mga option din dito. Isa rito ay gumagamit ng kaunting bigat. Dito, sisimulan mong iangat ang braso hindi mula sa posisyong ito, kundi mula rito. Paano ito magagawa? Halimbawa, maari mo itong gawin habang nakaupo sa upuan. Maliit din ang bigat. Kung mula rito natin ito iaangat, magkakaroon tayo ng parehong bigat gaya ng ginawa natin kanina. Kung uupo tayo ng ganito, kita nyo, mula sa medyo likod na posisyon, mula sa nakaunat na posisyon, kailangan nating gawin lahat ng ito. Ayan.
Marami mga pagdikit-dikit ng tissue, mga epekto ng pamamaga, fibrosis na nabubuo dito mismo sa harapang bahagi sa pagitan ng litid ng biceps, ng coracoid, ng kalamnan ng balikat, sa pagitan ng deltoid at biceps. Itong lahat ng ito ay madalas naglalaman ng ganitong uri ng nag-uugnay na tissue na nakakasagabal sa paggawa ng mga galaw. Kapag gumalaw ka, lahat ito ay humihila, napupunit, at nakakaabala sa paggalaw. Pangalawang paraan, gamit din ng goma. Lahat ng ito ay maaring sanayin. Ayan, nayos mo na dito sa ibaba. Mas mabuting magsimula sa ganitong mga galaw, pataas dito. Hindi kailangang gawin ng buong amplitude, lalo na kung sumasakit o hindi pantay ang hatak ng goma. Sa itaas ng galaw, mas mahirap ito. Pero ang dapat talagang sanayin ay itong bahagi ng galaw na ito. At kaya, kaunti kang umaatras dito, paabante, ang kalamnan mo dito ay nakaunat. At mula sa posisyong ito, gagawin mo ang galaw paabante, mula sa medyo nakaunat na posisyon. Itong bahagi ng galaw na ito ang iyong sinasanay. Pero hindi ito ang ehersisyo na dapat mong simulan. Ibig sabihin, ang pinakauna ay yung ginawa natin habang nakahiga. Ibig sabihin, inuunat muna natin ng kaunti ang harapang deltoid at sa posisyong iyon, ginagawa ang galaw. Hanggang dito lang ang galaw, hindi na kailangang itaas pa. Pero gawin niyo lang ito pagkatapos yung magawa lahat ng mga nauna. Kapag kampante na kayo sa mga iyon, kahawig na ehersisyo para sa gitnang deltoid. Dito, tinutulungan kayo nitong matutunan ulit kung paano itaas ang braso nang hindi tumataas ang balikat. Hindi agad akma ang mga karaniwang ehersisyo para sa gitnang deltoid, yung mga ganitong pag-angat ng braso. Lahat ng yan ay magpapataas ng balikat ninyo. Dito, kailangan mong simulan ng galaw para magsimula ang kilos mo rito. Hindi mo magagawa ang buong amplitude na yon. Pwede mo rin itong gawin habang nakahiga sa tagiliran, tulad ng ginawa natin, di ba? Pero may mga galaw ding maganda ang resulta pag nakatayo gamit ang goma. Dito, sisimulan mo ang galaw, hindi mula rito, kundi mula rito, para may kaunting banat na agad. At sa posisyong ito, dito mo sisimulan ang galaw na may ganitong amplitude. Ibig sabihin, ganito. Yung itaas na bahagi ng kalamnan ng gumagana dito. Medyo naunat siya, at dito mo ginawa ang galaw. Dapat walang sakit habang ginagawa ito. Para mapataas ang pagkilos ng kamay, paatras. Pwede mong gawin ang galaw na ito sa ganitong paraan. Ibig sabihin, nandito na ang kamay mo sa likod. Medyo nakaunat din ang kalamnan. Pero ito ay isa sa mga pinakahuling ehersisyo na dapat gawin. Ibig sabihin, ang ehersisyong ito ay para mas gumanda ang paggalaw ng kamay paatras. Dito, iniinat mo na ng kaunti ang kapsula ng kasukasuan, pati na rin ang mismong deltoid na kalamnan. At sa posisyong ito, nagsisimula ka ng magbigay ng bigat dito. Kung ang ehersisyong ito, o itong ehersisyo kung saan iniinat mo ang kalamnan, ay nagdudulot ng sakit, magsimula ka muna sa static na resistance. Ibig sabihin, ang kalamnan mo, hinihila mo ang goma, tapos dito ka lang gumagalaw ng kaunti, at basta tatayo ka lang, maghihintay ka lang hanggang sa medyo mapagod ito. Ayan. Ibig sabihin, kung mahirap itong gawin habang gumagalaw, kahit sa static lang muna sa simula, doon ka magsimula. Sa susunod, mula sa posisyong ito, pwede mo nang simula ng paggalaw pataas papunta rito. Dito, magsisimula ng gumana ang iba pang mga kalamnan kasama ng gitnang deltoid mo. Ibig sabihin, hindi mo na iniisa-isa ang pag-ehersisyo ng bawat kalamnan. Kasi sa unang yugto, mas maganda kung mai-isolate mo, bawat bahagi ng deltoid ay hiwalay na ginagawa. At kapag nakabawi na lahat, dagdagan na lang ang pagkilos at pwede nang gumawa ng mas komplikadong galaw na sabay-sabay. Halimbawa, ang gitnang deltoid ay nag-contract at nananatiling nakaigting ito. Habang nananatiling nakaigting ito, hinila mo na. Pero mas okay kung dito mo ilalagay ang goma sa antas na ito. Dito, inaangat mo, pataas at pababa. Ibig sabihin, kasabay ng pagigting ng gitnang deltoid, gumagana rin ang harap na bahagi.
Ito ay ehersisyo para sa pagpapanumbalik ng mga kalamnan na nagpapatatag sa kasukasuan ng balikat. Pagkatapos lang nito, doon mo lang pwedeng simulan ng mga ehersisyong may pag-ikot. Mga ganitong ehersisyo, di ba? Lahat ng ito ay dapat gumana. Kung hindi maayos ang napapatatag ng deltoid ang kasukasuan, mas makakasama ang mga ehersisyong ito. Kasi halimbawa, kapag mahina ang likod na deltoid at maikli ang coracobrachialis na kalamnan, madalas masyadong umaabante ang balikat dito. Kapag ginagalaw mo pa ito ng ganito, mas pwede kang masaktan, tulad ng pamamaga ng litid ng supraspinatus na kalamnan. Kaya mas mabuting gawin ang lahat ng ito sa ganitong paraan. Sa isang yugto, kapag medyo nawala ng sakit, maaari ka nang magdagdag ng mga ehersisyo para mapataas ang pagkilos ng kasukasuan. Ibig sabihin, simulan mong parang iunat ang kapsula ng kasukasuan. Gawin ito para muling gumalaw ang kasukasuan. Medyo humaba ng video natin ngayon, di ba? Marami na sigurong nakatulog, kaya hindi ko muna ipapakita lahat sa inyo ngayon. Sa susunod na pagkakataon, ipapakita ko naman tungkol sa pagkilos. Kahit ano pa, dapat munang palakihin ang kalamnan. Kung wala kayong kalamnan, hindi mapapaunlad ang pagkilos at wala kayong magagamit igalaw. Ehersisyo para maibalik ang elasticity ng kapsula ng kasukasuan depende sa galaw ng braso ninyo. Kung talagang hindi ninyo maitaas ang braso, magsisimula kayo sa ganito. Ibig sabihin, uupo kayo sa upuan, kukuha kayo ng, halimbawa, pwede na ang ganitong rolyo. Habang nakaupo kayo sa upuan, halimbawa, kunyari ito ang upuan. Parang umupo na ako. Tinatamad lang akong kumuha ng upuan. Ganito ang gawin ninyo. Galaw paharap pa atras hanggang maramdaman ang sakit. Ibig sabihin, makararanas kayo ng kaunting di komportableng pakiramdam. Sa posisyong ito, manatili at ulitin ang galaw. Yung upuan, idadagdag na lang natin gamit ang artificial intelligence. Ibig sabihin, gumagalaw kayo hanggang makarating sa kaunting hindi komportable pero hindi masyadong masakit. Mga 10% lang ng pinakamasakit na kaya ninyo. At pabalik, dahan-dahan ninyong dagdagan ng amplitude. Kapag nadadagdagan ito, ibig sabihin tama ang ginagawa ninyo. Kung hindi nadadagdagan, ibig sabihin bumalik muna kayo sa mga ehersisyo para palakihin ang mga kalamnan. Kung medyo mas mataas na itong naiaangat ninyo, maaari na kayong mag-ehersisyo gamit ang mas malaking amplitude. Dito, ilalagay ninyo ang rolyo na ito sa dingding. Huwag masyadong dumapit para hindi agad mabigat ang bigay sa balikat. At mula sa posisyong ito, sisimulan ninyong gawin ang mga galaw. Ganito rin, para hindi kayo makaramdam ng hindi komportable. Kung may naririnig kayong parang kumakaluskos sa balikat, pero wala namang sakit, ayos lang yon. Kung may kaluskos at may kasamang sakit, huwag niyo munang gawin ang ganitong galaw. Bumalik muna kayo sa naunang hakbang. Ibig sabihin, ang pagpapaunlad ng paggalaw na ito ay para lang sa yugto na medyo lumaki na ang mga kalamnan ninyo. Pwede rin na 2 o 3 linggo. Puro pagpapalakas ng kalamnan muna ang gawin ninyo. At pagkatapos nito, mga 50% ng galaw ninyo ay babalik na. Pagkatapos, dito na ninyo ito mas lalo pang mapapabuti. Ayan. At dito, unti-unti ninyong palalawakin ang galaw na ito, pataas ang kilos. Ayan. Lumapit pa. Ganito ang paraan. Pwede ring bahagyang gumalaw pa side sa simula para mas madali. Kung kaya na niyang yunat ng ganito, dito, at magawa mo na ang ganitong galaw, pwede mo na ring itaas siya pataas kahit sa ganitong mga anggulo. Ibig sabihin, dahan-dahang pataas pababa. Klasikong ehersisyo ito na malalaman mo mula sa klinika. Ito yung tatayo, kamalapit sa pader, tapos gagamitin mo ang mga daliri mo sa pader para subukang abuting ng mas mataas, mas mataas, mas mataas. Aangat na ng ganito ang balikat mo at mas mataas mo na itong maiaangat. Hindi naman ito masama, pero ito, mas maginhawa talaga. Kahit na maliit lang ang galaw, pwede mong gawin na parang kaunti pataas, kaunti pababa, kaunti pataas, kaunti pababa ang galaw. Napansin mo ba na tumaas ang balikat? Ilagay mo muna sa mababa ang antas mo, tapos siya ka itaas. Para may konting hamon lang,
pwede mo pang markahan. Ayan. Ibig sabihin, ito ay mas... Mas epektibo ito kaysa basta kamay lang ang igagalaw mo. Kasi dito, hindi mo namamalayan na naiangat mo ang balikat mo. Pero dito, dahil sa diing ito, hindi ganon kadaling iangat ang balikat. Mas madali mong makokontrol kung umaangat na ito. Ayan. At ganito ang galaw. Iba-ibang anggulo dito. Depende sa kung anong kaya mo. Pwede mo ring simulan mula rito. Mula dito. Paabante, paatras. Mas madaling igalaw kapag nakaalalay sa rolyo. Kung hindi mo kayang igalaw ang kamay ng ganito, magagawa mo ang galaw na ito kapag nakaalalay sa rolyo. Mas mataas ang galaw pagkatapos. Dito ka magsisimulang mag-angat. Nailagay mo na siya. Inangat, ibinaba. Inangat, ibinaba. Mapapagod ang mga kalamnan. Napagod na ba kayo? Kung nakakaramdam kayo ng sakit, huwag ninyong hayaang lumala pa ito. Kaunting sakit ay ayos lang, lalo na kung humuhupa sa bawat galaw. Pero kung lumalala, tigil at bawasan ang kilos. O mga kaibigan, tingin ko sapat na ang impormasyon natin na yon. May mapag-iisipan na kayo ngayon at may pwede kayong subukan. Sa mga komento, isulat ninyo kung anong sinubukan ninyo at kung ano ang naging resulta.